bakit binabanatan si Risa Hontiveros? Takot sila eh. Hindi, bukod sa takot sila, Alam bakit nila nila binabanatan? alam nila kasi na may chance May chance maging maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaso, nagtaka rin ako eh. Kasi pag si Risa ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, may mabubukayo siya. Oo. Isa sa mga mahuhusay magtanong si Senator Risa Hontiveros. Correct. Tama ka dyan. Record. For the record, magaling siya magtanong, magaling siya mag-analysis ng mga bagay-bagay at maraming malalaman sa kanya, Totoo. ang taong bayan. At ang problema, inunahan ni Antonio eh. Antonio, ang pangalan. Hindi ko na mamagitin kung anong pangalan. Inunahan ni Antonio, binakbakan. Oo. Kasi akala nila, Kaya nilang tibagin. kaya kinaracter assassination pala. Yung at least ngayon, maliwanag na sa taong bayan. Maliwanag na talagang character assassination yung ginagawa nila. Correct. Talagang planado nila everything yung pagbanat. Kumbaga tansyado nila na talagang uupakan nila tong tao na to para maharang. Eto nga, nagkamali sila ng tansya. Yung banat nag-backfire. Nag-backfire sa kanila. Yes, nag-backfire, partner. Alam mo kung paano ko nasabi nag-backfire yung banat. Ha? Hindi tinanggap ni Risa Totoo. yung pagiging Blue Ribbon Chairman. Kaya itong mga to, yung mga umaatungal ngayon kay Risa Hontiveros, yung kinatatakutan nila na mag-Blue Ribbon Chairman to, hindi natuloy. Huwag kasi kayo manguna. Nangunguna kayo eh. Na-excite pa kayo doon sa taong tatanggap dapat ng posisyon eh. Wala eh. Tinanggihan na ni JB Ejercito. Tinanggihan na ni Kiko Pangilinan. Tinanggihan din ni Risa Hontiveros. Tinanggihan. Ang natitira na lang, Pia Cayetano and Raffy Tulfo. Kanino ka doon? Mas mabaraw kay Pia. Kay Pia. Doon dapat yun ang banata ni Antonio. Diba? Tama ba ako? Tama ba ako, mga kababayan ko? Nagkamali sila. Dapat yun ang binanatan nila. Totoo. Diba? Kasi panay issue to si... Paano nila babanatan? Di ba kapatid nun bumabanat din? Alin? Yung kapatid ni Pia Cayetano. 10K? Oo, 10K. Paano nila babanatan yun? Kapanalig ata nila yun. Mayorya? Minority Black. Minority black sila eh. Pero okay din. Okay na rin kahit di na si Risa. Oo. Pero kung tinanggap ni Risa yun, hihintayin ko araw-araw yun. baka mamaya, mabukayo kasi. Takot na takot eh. Hindi, mabukayo na may isang religious group na pumapaldo. True. Ayoko na magsalita. Hindi na ako magtataka doon ha. Ayoko nang wala akong For the record pa naman si Senator Risa Hontiveros kapag nagtatanong. Hindi, si Senator, kasi nagtataka lang kasi ako. Di ba si Senator Risa? Si Senator Risa Hontiveros lang naman ang nagpataob kay Senior Aguila. Di ba? Natatanda mo? Tapos sumunod kay Kibuloy. Yes. Kay Kibuloy. Yung baklang mga kababayan. Yung baklang pagod sa Netherlands. Di ba? Ang dami niyang nawasak na kumbaga Totoo. sinira niya yung Kasi hindi naman sinira on my words lang kumbaga tinibag niya talaga eh. Kumbaga tinibag niya yung mga religious group na ganito. Natakot ata si Antonio baka isunod daw ni Senator Risa. Pero hindi naman siguro. Hindi naman siguro gagawin ni Senator Risa, pero inagapan lang kasi nila. Kumbaga, bakit nga todo banat sila ng ganun? Kasi halatado ng tao ngayon Mahusay rin kasi talaga si Senator Risa Wala talagang may-answer. Pag siya nagtanong, napakalinaw. Yes, I agree. Nakikita ko. Direct to the point, di ba? Napaka-straightforward niyang magtanong. Detalyado pa nga siya pag nagtatanong siya Kaya tuloy si Baklang Rocky, gigil na gigil din sa kanya. Kasi hindi siya makapag-rebat walang rebuttal Kumbaga, sa nakikita natin, ganun yung format na ginagawa ni Senator Risa, kaya kinakabahan din tong mga nakakalaban niya. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit ganun ang ginagawa sa kanya. So ginigiba, kina-character assassination siya. Kaso hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Kasi ang tao naniniwala sa ginagawa at nakikita.
ang bawat Pilipino ngayon marunong ng mag-fact check, Yes, yes. 'di ba? Yes, Fact check na magbukas ka tayo, ng cellphone. napakadali lang, eh. Magbukas ka ng cellphone, kayo mga kababayan, nalalaman niyo 'yan. Magbukas kayo ng cellphone, makikita niyo yung ebidensya, maghanap kayo, mag-search kayo using Google, 'di ba? Oo. Oh, Napakadali na ngayong malaman kung ano ang totoo at kung anong hindi. kamakailan lang, 'di ba? Kamakailan lang, 'di ba? May bumagsak na ito, fact checkin mo. Kamakailan bumagsak sa Alcala, Cagayan, yung bridge na produkto ng mga Duterte pa rin. Produkto ng build. Build. Ngayon Di ba? gibagi-bagi pa. Giba na. O, di ba? Ang daling i-fact check, mga kababayan. Oo. Madaling makita yung ano yung budget. Oh. Yun yung mga ngayon na nalalaman Advantage, tao. Di ba? Marunong na ang Pilipino, eh. Ang Pilipino hindi mo na kayang bobohin. Matatalino na Hindi na ngayon. basta-basta na naniniwala na lang sa balita, eh. Oo, hindi na. May mga search engines na tayo. Meron na May tayong Google tools. na tayo. Kumbaga may sandata na tayo sa fake news. Kaya nung ang sabi lang ni Tonyo na lang, Tonyo. Sabi ni Tonyo, binanggit ni Tonyo, lahat ng pinagawa ni Senator Risa, magaganda ho lahat to, mga barangay, ganyan. Tapos tumapat doon sa flood control. Aba, bumanat na si Tonyo. Sabi ni Tonyo, flood control issue, 100 million. Pinipilit niyang i-divert connect I-connect dun sa Pero bigo pa rin talaga sila na i-connect si Senator Risa Hontiveros sa corruption. Oo, kasi malinaw din kasi na si Senator Risa ang isa sa mga nag-no in terms of 2025 budget nung nakaraan, eh. Kaya malabo talaga nilang mai-connect siya sa issue ng flood control. Kasi meron siyang flood control talaga na 100 million. Pero dumaan sa BICAM, dumaan sa tamang proseso at dinaan doon sa tamang bidding. So pinipilit ni Tonyo na si Risa kumikbak doon. Kung ang mga senador nga daw na inaakusahan kumikbak, dapat si Risa Hontiveros din daw. Bilangin mo, 100 million versus bilyong-bilyong piso. Billion, Diyos Di ba? Imaginein mo yun. Pinipilit nilang i-connecta sa kanya yung dumi ng iba. Maipahid lang sa mukha ni Risa Hontiveros yung tae. Okay na sila eh. 'Di ba? Yun ang nakakasama ng loob doon sa mga sinandoming na senador natin. Kaya believe na lang din talaga ako sa mga Pilipino na marunong mag-fact check. Yes, yan yung mga Pinoy. Diba? Yan tayong mga Pinoy, hindi tayo magpapaloko. Ayaw natin magpaloko. Tama na, nabudol na tayo nung nakaraang administrasyon. Yes. Diyos me naman. Magpapabudol pa ba kayo? Gusto nyo pa ba? Kung gusto nyo pa, edi kayo na lang. Huwag na isama. Na tayo. Kotang-kota na eh. Wala nang awat sa pambubudol. Maawa naman kayo sa bayan. Let's unite our country as one na meron tayong goal na ginagawa, which is the President Bongbong Marcos. Yan yung ginagawa niya ngayon. Totoo. Yung Yes. inumpisahan ni PBBM. Kaya ako agree sa sa mga ginagawa ni BBM. Saludo ko. Grabe, no? Anyway, yan din ang pag-uusapan natin. Naipasok na rin natin yan. Pag-usapan na natin to, mga kababayan.